Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay dito muna tayo sa West Philippine Sea. Tagal po nating walang content dito sa West Philippine Sea pero ngayon po talagang hindi nawawala itong mga kaganapan. Halos every week may hindi magandang ginagawa itong mga Chekwa no. Pasensya na po no kung lagi kong babanggitin ng Chekwa, kung nasasaktan kayo pasensya na. Pero hindi nyo po ako masasabihan na wag kong sabihin ang Chekwa. Yun naman po talaga, doon ako sanay, hindi ko masabing inchik Di ba? No? So ang latest po diyan, mga kababayan, ay ayan po sa balita ng GMA News Online. Marami pong salamat GMA News, mostly itong ating article, no, coming from the GMA News Online. No? So ayan po, PH China ships collided near Ayungin Shoal, sabi nung China Coast Guard. O ayan. No? Ito na naman tayo. Lagi na lang ganyan. Magpapabiktim ang China, binunggu daw natin sila, no? Ang katotohanan niyan no? Alam nyo naman, magre-resupply tayo sa ating mga kasundaluhan diyan sa Ayungin Shoal na kung saan nandyan yung BRP Sierra Madre. So mga kababayan, no, sabihin ko lang sa inyo, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone na 200 nautical miles. Ang Ayungin Sumpo ay nasa 105 nautical miles west of Palawan. So talagang nasa loob siya, pasok na pasok sa banga ang Ayungin Shoal sa ating exclusive economic zone. Pero yung katarantaduhan kasi nitong mga inchik, no, tulad nung ipinapakita ko sa inyong larawan, yung kanila pong 10 dash line ay halos sakupin nila, no, hindi nila binigyan ng pagkakataon ang ating bayan na makapangisda doon sa ating 200 exclusive economic zone na siyang ipinanalo natin sa international body, yung 2016 arbitral ruling. Kung titignan nyo yung larawan, halos kanila na ang Palawan. Hindi naman papayag ang mga kababayan nating Palawan dyan. Very resilient po at resolute ang mga taga Palawan. Di ba? O segue ko sa inyo. Di ba merong ang dalawang personalidad dyan, mga influencer na pumunta ng Coron at dinuro-duro yung isang taga Coron, Palawan dahil hindi nila nagustuhan yung posting noon sa social media. So ang tanong ko doon sa dumuro-duro, sino ka para manduro ng kapwa mo Pilipino? Ang duruin mo, ikaw kupal ka, ha? Yung mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea, since nandyan ka na rin lang naman sa Coron. Bakit hindi ka naglayag dyan sa West Philippine Sea at pagmumurahin mo sila at pagduduruin mo yung mga inchik? Hindi yung kapwa Pilipino mo, duduro-duruin mo at babae pa. Mahiya kayo. Mga sikat po yan na vlogger influencer. Yung babae nga, namimigay ng pera Sikat yan O ngayon, check nyo. Ito, galing sa Impact Leadership. Di ba? Balak po silang gawing persona ng grata. Dapat lang yan. Bastos kayo Ako, dinedepensahan ko nga ang Palawan. Mga taga-Palawan No, dahil sa laban natin sa West Philippine Sea. Tapos kayong dalawa na kung sino man kayong mga vlogger, influencer kayo, alaman akong pakialam kung sikat kayo. Hindi naman ako cloud chaser. Pero mga hindot kayong dalawa, no? Wala kayong karapatan, lalo na yung lalaki na manduro ng babae. Ganyan ba ginagawa mo sa mga kababaihan? Duduruin mo ng ganyan, ha? Ito, ha? Dapat lang kayo mas persona ng grata. No? Nakakahiya kayo. Ito po, balik tayo doon, no? Yung Ayungin Shoal, na kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre, na siyang commission ship ng ating Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, susuplayan po ulit ng probisyon ng mga pangangailangan ng sundalo. Ano ginawa na naman ng mga Chekwa? Hinarang, binuntutan, ayon.
Sabing binunggo daw sila nung resupply mission natin. Anak ng tokwa naman. Hindi mo nga makita yung sa mapa kung nasaan yung resupply mission natin, tapos magrereklamo kayong mga inchik na binunggo kayo. And mind you, while you are loitering, pakalat-kalat kayo sa loob ng aming exclusive economic zone. Bakit kayo nandyan? Ha? Mga alien kayo, wala kayong karapatan dyan. Sinabi ng international body that you don't have any sovereign rights. You don't have any sovereign territory dyan sa aming exclusive economic zone. Kami meron kaming rights. Kami muna. Kami ang may karapatan sa lahat ng yaman ng karagatan na yan within our 200 nautical mile exclusive economic zone. Bakit kayo nandyan? Diba? Isipin nyo. Kayo ang may karapatan. Pero silang naghahari-harian. Diba? Palibasan, lalaki ng mga vessels nila di mag-antay kayo. O asan na yung pinagmamalaki nyong huhulihin nyo yung mga trespassers? Dapat kayo nga ang hulihin Kayo ang trespassers Kung sino yung pinagbibigyan mo, sino yung pinapakitaan mo ng kagandahan ng loob, sila ngayon ang nagmamalabis. Yan po yun Dahil hindi nga sila pinapansin, pinapabayaan sila, ngayon sila nang naghari-harian, mga gunggong. Kaya tandaan nyo mga kababayan, sa atin ang West Philippine Sea, meron tayong international ruling na pumabor sa atin. Kaya kung ano man po yung nasa loob ng 200 nautical miles na exclusive economic zone, sa atin yan. Tayo ang may karapatan. Tayo muna. Hindi yung mga Chekwa. Bakit yung Vietnam, ang dami nila dyan? Bakit ginugulo ba tayo sa ating exclusive economic zone? Hinaharangan ba nila yung Rory mission natin papunta ng Ayungin sa BRP para masuplayan ang mga kasundaluhan natin? Hindi! Kakastiguhin ba natin ng Vietnamese? Hindi man tayo ginagago? Sino gumagago sa atin? Sino nang bubuli? Sino nang haharas? Di ang mga Chekwa, silang dapat kastiguhin. Di ba? Tapos sila pa ang accusatory na tayo daw ang bumunggo. Kung di pa naman kayo humarang, mga gunggong pala kayo Di ba? Kung hindi kayo humarang, hindi kayo mabubunggo. Kumbaga ako, nasa right of way ako kayo biglaing pumasok sa blind side, ano kayo? Sinong at fault? Di ba? Gago. Tapos iiyak-iyak sila, binunggo kami. Ilang bumunggo lang sa'yo, parang puto, nasaktan ka na. Ibig pala sabihin, yung palang, umiiyak ka na. Paano pag tinapatan namin ng kasing size mo yung bubunggo sa'yo? Lalo kang mag-iiyak. Iyakin ng mga Chekwa. Now, anong ginawa dyan, Sabi dito sa headline ng Another GMA News, PH Task Force, China vessels ram, towed, damaged boats. Tingnan yung ginawa nila, niram. Talagang binunggo nila, silang bumunggo Tinow nila. Pinaglaruan po nila yung ating barko na Rory mission. Diba? Tapos kayo ang iiyak-iyak. Ano nangyari? Buti walang namatay na sundalo. Ano lang nangyari? Hurt na naman. Parang yung last mission nung naalala nyo, binomba sila ng water cannon. Di ba? Ang dami nasaktan na Filipino soldier doon, mga navies. Ayan, meron na naman daw po. Filipino soldier hurt. Sabi nung report ni Joseph Morong. Si Joseph Morong, laging nandyan yan. Di ba? Mga animal Tapos iiyak kayo sa international. Kami ang binunggo. Anong damage sa barko ninyo? Baka ngayon dinadent yan Dahil sa amin bangka nga lang yan Tragis na yan. Yung size nga, hindi kalahati ng barko ninyo Tapos kayo mga iyakin. Mga inchik na ito, mga iyakin. Diba? Kaya ang sabi tuloy ng AFP, yan po sa politiko, deceptive, misleading. AFP Islam's claim of PH China ship collision near Ayungin Shoal. Deceptive, misleading. Ano yung deceptive? Panloloko, misleading, nilalayo sa katotohanan. Equals sinungaling. Tama, mali. Hindi sila makaporma. Yung pinagyayabang nilang huhulihin daw yung mga trespassers, para sa mga Pilipino yan
Sinabi lang nilang lahat, pero hinuli ba nila lahat? Lahat ng mga, ang laki-laki nung, tingnan nyo yung larawan ulit, ang laki-laki nung sinakop nila sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, walang naglalayag dyan ngayon. O ba't di nila hulihin? Lalo na yung mga barge, yung mga containers. Trespassing na eh. Ibig sabihin, magpaalam muna sa kanila. So, ibig sabihin, lahat ng dumadaan ngayon dyan, nagpaalam sa kanila. Ganun sila kagago. Diba? Mga animal eh. So, ibig sabihin, yung talagang target nila, they are provoking na yung sinabi nilang huhulihin nila yung mga trespassers para lang sa mga Pilipino. May hinuli ba silang mga Vietnamese? May hinuli silang mga Malaysians, Indonesians, yung mga may claims? Wala. Ano lang yun? Propaganda lang kasi wala na silang magawa pang iba eh. Talagang yan ang last straw nila ng provocation. Diba? Eh, ba't hindi nyo kami laglagan? Laglagan nyo kami. Sige, tingnan natin. Mamaya makita nyo, makababayan. Takot yung mga yan. Oh. Ito pa, ang sabi ng ating National Security Council for the West Philippine Sea. Ayan po yung statement nila. Oh. They are condemning it. Huh? We strongly condemn the illegal, aggressive, and reckless actions of the People's Liberation Army Navy, Chinese Coast Guard, and Chinese maritime militias. Their actions put at risk the lives of our personnel and damage our boats, in blatant violation of international law, particularly the United Nations Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. O ayan, no? Tatlo ang binigay natin katotohanan, ebidensya, ay sila wala eh. Diba? The Philippines is committed to pursuing peaceful and responsible actions in accordance with international law. It is our expectation that China, as a member of the international community, would also do the same. O ayan. The AFP and Philippine Coast Guard remains steadfast in upholding Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Ayan po ang tandaan ninyo, mga kababayan. Ha? We are upholding. Ibig sabihin, tayo ay naninindigan. Tayo ay naninindigan. Kasama ng ating Pangulo at kasama po nitong video na mamaya ipapakita ko sa inyo after na basahin ko itong statement ni Defense Secretary, sana future President, Gibo Teodoro. Okay? So kung nagbigay ang NSC for the West Philippine Sea ng statement, nagbigay din po ang ating magiting na DNDSEC. Okay? Ayan po. China's dangerous and reckless behavior in the West Philippine Sea shall be resisted. Tandaan nyo yung word. Resisted. Aalma tayo. Pero sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nga po, mga kababayan, no? First time to, ha? Commendable. Ha? Alisan ko muna tong statement ni Sec. Again, saludo kay Admiral Gaban ng Philippine Coast Guard. 3 Philippine Coast Guard ship pinadala niya sa Scarborough Shoal para protektahan yung mga mangingisda. Commendable po yan. Sana po 24/7. Magpahinga man yung dalawa, iwan ang isa. Samahan nyo ng BIPAR. Kailangan walang mahuhuling Filipino fishermen dyan. Lalong-lalo na dyan sa sinabanggit kong Palawan o sa buong West Philippine Sea. Wala dapat. Commendable po yan. No? Ayos yan. Tama. Kailangan aktibo na ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at kung yung BIPAR sumama, ayos yan kasi Bureau of Fish and Aquatic Resources sila eh. Di po ba? Commendable yan. Okay? So, dapat lang sabihin natin sa vlog. Sabi ko sa inyo, kung may magandang gagawin, i-comment natin, sasaluduhan natin. Pero kung mali ang gagawin, butata. Di ba, Elora Kay? Oh. So, sabi ni Gibo Teodoro, matabang kaagad, oh. Resisted by the AFP. Their behavior contravenes their statement of good faith and decency. Correct. Ibig sabihin po ng contradict. Kasi sinasabi ng China na ano kami, mabait kami. Ayaw namin ng gera, ayaw namin ng gulo. Pero baliktad eh. We will exert our utmost in order to fulfill our sworn mandate to protect our territorial integrity, o di ba, the same sa sinabi ng NSC, in conjunction.
pare-pareho sila ng sinasabi. Parang ninararatiba. Ibinabaon sa utak natin, mga Pilipino, na totoong mga may nasyonalismo at patriotismo at may pagmamahal sa bayan. Hindi katulad ng mga pro-China ni Digong. Ha? Integrity, sovereignty, and sovereign rights. Tatlo. It should now be clear to the international community that China's actions are the true obstacles to peace and stability in the South China Sea. Correct. Tama po yun. O sino pa yung kumokondena sa actions nila, mga kababayan? Siyempre, yung ating kalabaw. O sige, aminin na natin kalabaw, sabi ni Robin. O ni kalabaw, anong kalabaw ni Robin? Ni hao, bong choy la. Di ba, Mami Peng? Ni hao, bong choy la. Si Ai Chang kaya, Ai Chang, mag-record ka nga ng Chinese, Ai Chang. Ay, hindi, Japanese pala si Ai Chang. Oh, eto po, sabi ng ating kalabaw na United States. GMA News Online ulit. Talaga. Lagi po to. Ito pong una kong tinitignan na balita eh. GMA News Online, Manila Bulletin, Politico, and then punta ako ng Inquirer, Philstar, Manila Times, ABS-CBN, lahat po. Philstar. Hirap maging vlogger. Kailangan kalkalin mo lahat. Minsan manood ka rin ng mga kapwa mo vlogger kung ano yung tinatopic nila, di ba? Ganun lang yan. Tulad po nung kay Kakopi, shout out, tawa ng tawa si Kakopi mamaya sa isa nating video. Yari ka Kakopi. Chumbong kita kay Lola Carclea. O, ito po. US condemns China maneuvers versus PH boats which cause bodily injury. Tama. O, ayun lang. Kinokondem po nila. O sabi po ito ni US Ambassador Mary Kay Carlson. The US condemns the People's Republic of China's aggressive, dangerous maneuvers near Ayungin Shoal which caused bodily injury, damaged Philippine vessels, and hindered local maritime operations to supply food, water, and essential supplies to personnel within the exclusive economic zone. We stand by our allies in support of a free and open Indo-Pacific. O, pero ito po, ito ang ayaw na ayaw ng mga pro-China at Digong. Kasi daw, ipupunta daw po tayo ng presidente sa gera. Oh, nasaan na ang gera? Puro kayo naratibang gera eh. Eh di ba maisog kayo? Matatapang kayo? Matapang naman pala kayo eh. Ba't hindi nyo depensahan ng ating bansa just in case? Ano gagawin ninyo? Just in case. Ha? Ano sasabihin nyo? Pro-China kami, wag kami. Dalhin nyo kami dyan sa bansa ninyo. Gago, mapupulbos yan. Bakit ko nasabi mga kababayan? Ito. Para pagyabangan natin tong mga kupal na ito. Ha? Ay, oo nga pala. Bago ko po ipakita sa inyo kung sino yung mga sinasabi kong mga kalabaw pa din natin, di ba? Oh, dami nating kalabaw eh. Yan po panoorin ninyo, ha? Sa PTV. Nangyari po yan kahapon, no? 1,500 na katao na sumusuporta sa ating Pangulo sa pagtindig sa West Philippine Sea. O, ayan po. Nasa mahigit 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ang nagmarcha sa kahabaan ng Espanya Boulevard papuntang Moraita para sa patuloy nilang pagpapakita ng suporta sa Marcos administration at pagkondena sa agresibong pananakop ng China sa West Philippine Sea. Maliban sa Abacada, iba't ibang lider at kilusan, kasama rin ang ilang non-government organizations na nagmula pa sa mga kalapit na lalawigan tulad ng Pampanga, Bulacan, Laguna at Cavite ang nakiisa sa nasabing aktibidad para ihayag ang kanilang buong suporta sa gobyerno sa paninindigan ito na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Gayon din ang karapatan at kalayaan ng mga mangisda sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Alam po natin na kapag isa lang nagsasalita, papakinggan ba tayo? Hindi po. Kailangan marami tayong boses na magkakasama para makita na may boses tayo. Ang kailangan na po natin ay magiging makabayan. Wala pong iba pong anuman. O di ba? Ano na? Mga maisog na mauutog. Mga maisog na mga sugsug ang utak, sunog ang utak. Ano? Imbis na nagpipis rally kayo dyan. Peace rally na baliktad pala. Ano ang antonym ng peace? Diba peace? O ano ang antonym niyan?
Sige nga. Ai Chang, anong antonym ng peace? Okay? Kai, ikaw, anong antonym ng peace? Ha? Sino pa? Lorna Rafael, ikaw, ano antonym ng peace? Ay, si Miss Nilda Arceo, tanungin ko, ano antonym ng peace? Ha? Ha? Alam nyo antonym? Ha? Yan yung kapatid ni Anthony. Di ba, John Realubit? O, si John Realubit, bumabalik na. Ha? O, shout out kay Ate Beth M. No? Kwentuhan kami ni Ate Beth M. Binulabog ko si Ate Beth M. Gabi na sa kanya, matutulog na siya. Binulabog ko siya. Pero minsan habaan pa natin ng kwentuhan natin, Ate Beth, ha? Yung umaga sa'yo. Pero sa akin, hapon, maganda yun. Pero kailangan, meron tayong champagne. Naku, baka makisali na naman dyan si Ai Chang. May fear of missing out yan si Ai Chang. Ayoko dyan, ayoko yan. Okay? Di ba? Antonym, ngayon yung kamag-anak ni Anthony. O, di ba? Anthony M. Si Anthony, may Y lang. Di ba, Elora? Yan po, mga kababayan, no? Kita nyo? Yang 1,500 na kababayan natin, sumisigaw. Atin ang West Philippine Sea. Pero sila, Roque, ang plataforma ng mga Chekwa, pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Alam nyo na ang gagawin nyo sa 2025 sa mga gago na yan. Pasensya naman po, ha. Kung may bata po, paalisin. Sorry naman po. Now, sino yung sinasabi ko, last article natin? Sino o anong mga bansa ang pwedeng sumaklolo sa atin? Ano yung ginawa ng Pilipinas, US, Japan at Canada? Ayan po, latest na balita lang yan, ha? June 17, GMA News Online. PH, US, Japan, Canada conduct maritime activity in West Philippine Sea. Kaya naman pala hindi makapanghuli ng mangingisda namin Aside sa aming Coast Guard na bantay sarado ang mga mangingisda namin para tuloy ang buhay Bakit hindi nyo ginawa yan dati? Kayo Coast Guard, ha? Bakit hindi nyo ginawa yan? Di sana kung lagi kayong aktibo dyan, tagabantay dyan sa ating mga mangingisda, sa ating exclusive economic zone, hindi na naglagay ng mga floating barrier ang mga Chekwa. Di ba? Tama, mali. Di ba, Elora? Kung yung ating Coast Guard lang ay hindi mga praibutod. Alam nyo yung praibutod. Magbasa kayo ng Noli Me Tangere. Nandoon yun. Kay, ano ang praibutod? Ha? Di ba? Alam mo yung praibutod? Alam mo yon. Sabi ng ating God, Jose Rizal yun, mga praibutod. Di ba? Di sana wala nangyaring ganyan. Habulan, ganito. Naandun kayo, tayo na sana naglagay ng floating barrier para hindi sila makapasok ng ating 200 nautical 200 nautical miles exclusive economic zone. At paano sila nakakapasok ng ating reef doon sa EEZ kung talagang nakabantay doon sa 200? Yung bukana ng 200, dapat nandun bawat Coast Guard, palibutan ninyo, i-cordon ninyo yung West Philippine Sea ng Coast Guard. Gaano kalayo yan? Sabihin nyo yung isang barko naandun sa dulo ng Palawan, tapos gaano kalayong nautical miles? Sabihin nyo mga 50 nautical miles, ayan, barko, every 50 nautical miles, barko, di walang makapasok. Di ba? Kung maagap lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, di ba, Elora? Daig ng maagap ang masipag. Di ba? Sa English, early birds gets the worm. Di ba? Yung bird, maagap nga siya Dahil gusto niyang makuha kaagad yung makakuha ng worm. Yung worm lumalabas ng maaga Kaysa naman kay Juan Tamad, masipag nga siya, pero mamaya na. Ay, bukas na, manyana habit. Hindi mo alam, yung mga inchik maaagap, kakabukas mo, nabuksang ka. Di ba? Ako, ganun lang mentalidad ko. Siyempre, mag-OCD na ako. Obsessive na ako. Akin yan Di ba pag sinabi mo akin, kahit anong gawin mo, gagawin ng parang para makuha mo. Para ka lang nanliligaw. Si Roque nga, di ba? Karo ginawa
Di ba? Kung gusto mong mapasayo ang isang bagay sa tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan, gagawin mo. Huwag kang naman gumawa ng masama. Huwag naman ganun. Huwag mong nakawin, kupitin. Huwag yun. Masama yun. Masama kay Lord yun. Di ba? Sabi niya nga, do not steal. Di ba, Chang? Kaya yung ramen, ipadala mo na. Para yung at least, pabibilin mo pa ako sa store ng Pilipino, hindi, nababasa ko yun eh. Gusto ko yung hindi ko naintindihan na Japanese character. Para talagang authentic. Grabe naman ito, napakakuripot na bata nito. Kuri-kuripot mo sa kuya mo. Pero pag sa ibang tao, galanti ka. Napagalitan na naman si Aichang, magtatampo na naman yan sa kuya niya. Hindi na naman yan pupunta dito. Oo, magtatampo yan. Tampururot yan eh. Palaging nagtatampo sa kanyang kuya. Hindi niya naman... Lagi-lago siyang binabanggit dito. Para hindi niya naman nakilala ako. Di ba? Sipin ninyo. Kaya hindi makaporma itong Chekwa. Ha? Bukod sa bantay ng ating Coast Guard ang mga ngisda. Ayan tingnan nyo po itong larawan na to. Galing po to sa ex-account ng Ambassador of Japan in the Philippines. Ano bang thank you sa Japan? Harigato? Tama ba po ba? Ate Beth, tama po ba? Harigato? O Ohayo gozaimasu? Nailito ako eh. No, tingnan ninyo Ha? Tingnan mo naman ang Ambassador of Japan. Saludo po sir. Sino ka man? Di ba? Welcome the multilateral maritime cooperative activity among the second time Japan has participated. Yeah. Pre-open and Indo-Pacific. Kaya di ba pinalibutan na. May iiyak na naman dyan. Sabi, gera na. Ngayon, sino kakampi ng China? Yung BRICS? India nga kaaway nyo eh. Sige nga, ano na? Nag-conduct sila ng maritime drill nila, sila lang. Kaya alam nyo ang China, tumitimbang kasi pag talagang gumalaw na siya ng gera, either dyan sa West Philippines Sea o sa Taiwan, pulbus siya, pupulbusin siya. Sabi ko sa inyo, pulbusin siya. Ang tanong ba, yung baka kampi niyang Russia ay kaya ng dalawang front na gera? Doon na nga lang sa Ukraine, hirap na eh. Di ba? Tatawanan ko. Ito, you need an ally, you need a grouping, you freaking Chinese, to strengthen your force. Hindi lang ikaw. Kahit nasabi mo, dami mong armaments, pero pag pinagsama-sama mo ang, di ba nga sabi nila, more minds are more okay. Di ba? Ito, yan pa lang yan, 4 na barko lang yan. Wala pa dyan yung mga aircraft carrier. May aircraft carrier din ng Japan eh. Ilan ang aircraft carrier ng Amerika? Nagbibuild pa dyan, Di ba? Tawa na naman ako ng tawa dito. Pasensya naman po, pero hindi po kayo ang tinatawanan ko. Ang tinatawanan ko ay ang mga Chekwa. Kaya sabi ko sa inyo tumitimbang ang China Sabi niya, lulusubin ko na ba ang Taiwan o makikigulo na ako dito sa Pilipinas? Unahin ko? Can you afford that? Diba? Kulang pa to Wala pa nga yata dito Australia Dapat sumama Australia para talaga 5 diba? Voltes 5, let's bolt in. Ten. Diba? Ang ganda-ganda ng kanta ng Voltes 5. Ano ba yung Aichang? Alam mo kantahin yun? Japanese ka, di ba? Tato di... diba? Yung chorus. Borite supay buni. Hindi ko na po alam kasi baka mamali ako. Mamali ang interpretation. Mayari ako ng mga kaibigan kong mga Japan. Di ba? Sabi ko naman sa iyo, malapit ang puso ko sa Japan. Kasi nga, inaantay ko yung ramen ni Aichang. Yari na naman ako kay Aichang rito. Okay, yan po mga kababayan. Ang dami nating article sa inyo sa mga statement ng ating National Security Council for the West Philippine Sea at si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. Talagang they are condemning this barbaric, inhumane action of Chinese Coast Guard and even their navies.
saka Chinese Maritime Militia vessels. Tandaan ninyo mga kababayan, sila po ang illegal occupants dyan sa ating exclusive economic zone. No? Yung pong kanilang pinapakitang dash line na 10 dash line, kathang isip lang po nila yan. Hindi po tinatanggap ng international body or community because this international community still believes in open and free Indo-Pacific navigation. At yung pong sinasabi nilang huhulihin nila ang mga trespassers at ikukulong nila without trial for 60 days, it is only intended, based on my opinion, sa ating mga Pilipino. Kasi kung totoo man yan, dapat pinamalita na nababasa ko na sa Reuters, sa BBC, sa AP News, sa Yahoo News, o whatever international news na nakikita ko, na hinuli itong mga trespassers na naglalayag dyan sa South China Sea. Wala po eh. It is purely intended para takutin ang mga Pilipino. Pero nung sabi ng presidente, I intend not to yield. Filipinos do not yield. Ano ang latest na sabi ni DND Sec Teodoro? AFP will resist the aggression. Manindigan tayo. Huwag tayong maniwala sa mga kampon ni Digong kasi yan po ay tuta ng China. Kayo po mga kababayan po inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.